Good morning po sa ating lahat. Yan, maaari po ba na batiin natin na ating mga katabi ng isang magandang umaga? At yan, maaari po ba na ang lahat na nasa laban ay maaari bang pumasok na tayo magsimula na sa ating service? Amen? Sino po ba ang handang magpuri sa ating Panginoon? Amen? Ay parang inaantok pa. Amen? Amen. Sa pangako, God is good! And all the time? Amen! Yan, maaari po ba na tumayo tayo lahat at umpisahan natin ang ating service sa isang panalangin. Yes, hallelujah, Jesus. Yes, Lord, Father heaven, thank you, Lord God. Yes, Lord, Father in heaven, pinupuri, pinapasalamatan ka na yung Panginoon sa araw na to, Lord God, sa mga taong naririto, Panginoon. Pinadalangin ko, Panginoon, na tumayo ka sa aming harapan, Lord God, na ikaw ang mamuna, Panginoon, ikaw ang maitaas ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa iyong buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na agabayan mo, Panginoon, lahat ng naririto, Lord God. Nadalangin ko, Panginoon, kung ano may maging distraction, Panginoon, sa oras na to ay alis mo, Panginoon. At ikaw lamang ang itingalain nila, Panginoon, na Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. We praise you, Panginoon. We glorify your name, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Salamat, Panginoon, na binuksan mo, Panginoon, yung bahay-sambahan, Panginoon, upang magbigay, Panginoon, ng blessing, Panginoon, ng iyong salita, Lord God. Ingatan mo kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na ikaw, Panginoon, siyang maging kalugod-lugod, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa iyo, Lord God. Tulong pong aming sama talangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi na, Amen! Hallelujah! Isang mga kapalakan para sa ating Panginoon! Amen! Naniniwala po ba tayo na pinalaya tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan? Amen! Amen! Hallelujah!
Nagpapasalamat po ako sa araw na ito at nakapag-church po kami ng sakit, kahit may nararamdaman, kahit ibig sabihin na walang maluwang sakit sa katawan. At nagpapasalamat po ako sa buong buhay ko sa loob ng 60 na taon, 2 araw na lang, ay magiging dual citizen na po ako. Citizen, Filipino citizen at saka senior citizen. 2 araw na lang. Salamat po sa Panginoon at hanggang ngayon, nararanasan ko po yung pagpapala ng Panginoon sa aking buhay. Naging sa loob po ng 60 years old na nilagi ko po rin sa mundo na sobrang papasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi niya po ako binigyan ng yung sobrang bigat na alalahanin sa buhay. Nagkakaroon po kami ng pamilya ng mga konting problema pero nasusolve din kasi as a Christian, totoo pala yung talagang pag nananalig ka sa Panginoon, at dyan po lagi siya may sagot. Hindi man niya binibigay ka agad pero hintayin mo lang na mabigay sa'yo. Salamat po sa pamilya ko na yung mga anak ko at saka aking partner na within 17 years na po kami is wala naman po kami naging problema na kabigat. Tinanggap niya po ako as ito po yung edad ko at medyo bata po siya sa akin. Yun po, isa pa po sa yung mga magulang ko na hanggang ngayon yung nanay ko buhay pa. Salamat po sa Panginoon na lagi niyo po kaming ginagabayan. Thank you po sa lahat ng mga kasama namin dito sa Christians na lagi niyo po kaming nalalalayan. Salamat po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Dito po. Salamat sa ating Panginoon. And advance happy birthday po, Kuya Arto. Nagsumang po, tinatawagan ko si Nanay Mercy para sa kanyang testimony. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Dito pa ako nagpapalito kasi po, nagsalit pa ako ng Kristo. Ngayon po, inaanap po ako ng doktor ng 280,000. Hindi wala pa akong birang gano'n. Ngayon po, isa po nagbisita si Tata Jose na nagkaroon po sa akin ng opera. Ngayon po siya nagpapahala sa akin. Hindi po, kung hindi nyo narinig, medyo mahina yung boses ni nanay. So si nanay, meron siyang sakit sa kidney stone, di ba? Kidney stone, so lagi pong sumasakit kaya minsan hindi siya nakaka-attend ng church. So nung nagpa-check up po sila sa iba, hinihingaan po siya ng 250,000, 280,000. So wala po silang ganung, siyempre pera at mahirap ng ligawin yun. So hindi po siya nagpa-opera. Pero nitong last week ago po, meron siyang nakilala na doktor na sasagutin po yung kanyang opera. Libre po, wala siyang pangalaman. So, bukas ay magpapa-opera na po siya. So, ang kakailanganin niya na lang pong budget ay yung pong mga gagastusin nila papunta po doon. Dahil ito ay sa Pampanga po, di ba? Pampanga. So, mamaya po magkakaroon tayo ng special offering para kay
operasyon po bukas. Taas po natin yung kamay. Let's pray for Sister Mercy. Dear Father, we come before you, Lord. We petition you, Lord, for healing in Mercy's life, Lord, for healing in her body, that she would be completely healed, Lord, and be able to serve you with her 100% heart without having to worry about other problems, Lord. Lord, we just ask that you would provide, Lord, that she would be able to pay for this operation, for this hospital stay, Lord, that she would be healed through the hands of the doctors or through your miraculous healing, Lord, we ask it. In Jesus' holy name we pray. Amen. Ayan, salamat sa Panginoon. At patuloy rin po natin siyang ipanalangin mamaya. Kung may time kayo, isama niyo po siya sa panalangin ninyo na maging okay at maging maayos yung operation niya. Iyon po ba? Amen. Yan. May gusto po bang mag-testimony? Ayan, tinatawagan ko po ang ating pinakamalayong guest para sa kanyang testimony from Czech Republic. Hello po, good morning. Morning po. It's nice to be back po. Nakakatawa po at nakita ko po ulit kayo ng personal. Nanonood po ako lagi ng live natin. Na kahit doon po kami, although yung time namin doon is 7 hours, tapos ngayon naging 6 na lang. Ayun po. So, praise God at kami naman po ay naging maayos doon sa check ni Pabel. And yun po, ang nakakatuwa po is yung family po niya is very welcoming po sa akin doon. So kahit na ibang sila lahi, sila is winelcome po nila ako na parang Pilipino din po. Tapos meron kami napag-stayan doon. So napakabuti talaga ng Diyos. Lahat po pinrovide niya sa amin. So kahit na short time po na nag-stay po ako doon, maganda po yung mga experiences po. Tsaka po yung yun po, nakilala ko po yung buong family po sa side po ni Pabel, sa father side and sa mother side po. At lahat naman sila is mababait po sa amin. Although, hindi sila lahat nakakapag-English, yun lang, translate. Po, yun. Yung iba po, yung mga younger, yun po yung mga nakakapag-English. Pero yun, salamat po sa Diyos. At yun din po, at nakarating ako dito, although may mga yung biyahe po namin is saan po kasi ako nag-stop sa Dubai. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi nung time na yun nag-ceasefire po. So nung time na nandun ako, wala kaming mga narinig na mga bombing or
Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, ang special number po namin ang aming kakantahin ay Ang Lahat Ay Magsasaya. Hey! 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 Hey!
nakikita ko na naman po ang inyong mapagmahal na mata na tumitingin sa akin. At natutuwa po ako na ang bawat isa ay pinili po ang ating simbahan upang i-celebrate ang kabutihan ng Panginoon sa nagdaang araw. At the same time, ay matuto ng kanyang salita. At bago mo na lahat, batiin mo ang iyong katabi. Good morning, salamat na katabi kita. Nandiyan yung katabi. Sign language na lang. Yan. Good morning sa lahat. At God is good. All the time. Talaga naman. Kaya naman po, no, talagang nakakatuwa na sa kabutihan ng Panginoon, sa kabila ng mga nararanasan natin na mataas na bilihin, no? Lalo kung ikay biyahero, no? Salamat at may nasasakyan ka. No? Napakabuti pa rin ang Panginoon. Kumusta? Kung nakamusta mo na ang katabi mo, kumusta yung mga sarili mo? Self, kaya pa ba? Yan, kaya. Walang pag-aalinlangan. Ngayong umaga po, meron po tayong bagong aralin. Pero bago po muna lahat, humingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Close your eyes, bow your head. You will ask God for His guidance. Aming Panginoon, salamat po sa panibagong araw. Binigay niyo po, maraming po salamat dahil muli po ninyo kami ginising sa araw na ito. Lord, sa araw na ito, ay samahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng talino, karunungan upang maunawaan ang salita. Higit sa lahat, ay ma-i-apply po namin ang aming matutunan sa aming buhay. Higit sa lahat, ay maibahagi po namin ito sa mahal namin po sa mundo. Kaya Panginoon, kayo po siyang maghari, Panginoon, sa mahal namin. Lord, tulungan niyo po kami makapag-focus at higit sa lahat ay makapagbigay po ng buong atensyon sa nais po ninyong ipagawa ngayong araw na ito. Kaya muli, Panginoon, ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po bang sa inyong script? Meron po ba kayo alam niyo po ba kung ano po ang kwento ng yan? Wala? Ang ating story po ngayon ay nangyari po ito pagkatapos po ng muling pagbuhay ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon Jesus ay muling nabuhay, nagpakita po siya sa kanyang mga disciple at kay Mary Magdalene. No? Pero may isang apostle po, disciple ng Panginoon ang wala. Sino kaya yun? At doon iikot po ang ating aralin ngayong umaga. Kilala niyo po ba yan? Ang Tomas? Sarsa? Tapos masarap yun, may lechong kabalyo. Si Pastor gutom na. Mang Tomas. Yan yung puluha, yan yung puluha. O sino yung karakter na yan, no? Hindi, ang ating karakter ngayon ay hindi si Tom Joseph na taga-Tondo. Kasi, nandiyan ba yung kabataan natin? O, nandiyan ka ba ito? Wala? Baka nanonood. Tom, nanonood ka ba, Tom? Nakita ko po si Nanay Rosemary kagabi. Busy nga po siya, hindi siya makaka-attend dahil may trabaho po siya ngayon. Pero sabi ko sa kanya, sige, manood ka na ng online. Kaya ako, babatiin kita doon. Tita Rosemary, good morning. Nakapag-comment ka na ba ng hi? Kaya, ang ating aaralin po, ang character po na ating pag-aaralin po ay si Tomas. Hindi si Tom Joseph, si Tomas. No? Si Tomas
kanyang Greek name ay Didymus, na ibig sabihin, the twin, kambal. No? Kilala sa alias na the doubting Thomas, o mapagdudang Thomas. Si Thomas na nagdududa. Okay? Bakit? Kung inyo pong babalikan po, no? Sa John 11, verse 6, Thomas, nicknamed the twin, said to his fellow disciple, "Let's go and dine with Jesus." Tara! Tayo ay mamatay kasama niya. Ninom niya ang Panginoong Jesus. Pero bakit gano'n? Sa kanyang statement dito, parang sold out siya. No? Buong buo. Pero bakit siya tinawag na the doubting Thomas? Ito po ang kanyang famous line. Kumbaga sa famous line, kumbaga sino bang action star? Fernando Poe Jr. Ano yung kanyang famous line? Isang pala lang. Pero si Thomas, no, kilala sa ganitong statement. Basahin ko po. One of the 12 disciples, Thomas, nicknamed the twin, was not with the other when Jesus came. They told him, "We have seen the Lord." But he replied, "I won't believe unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side." Hindi ako maniniwala na nabuhay nga ang Panginoon. Hanggang hindi ko siya nakikita personal at nakahawakan. Sino mo, no? Isa sa mga disciple ng Panginoong Jesus. Nagduda. Ang ending, nawalan siya ng kalagayan. Ito po ay makikita sa John chapter 20, verse 24. At ito po ang ating aralin, the risen Christ, answer to every doubt. Ang muling nabuhay na si Yesu Cristo, sagot sa pagdududa ng puso. Ito po ang ating key verses, 1, Kabanata 20, mga talata 24 hanggang 29. Kung meron po kayong Bible, paki-open niyo po ang inyong Bible sa John chapter 20, verses 24 to 29. Naririnig po ba ako? Ayan. Pakibasa niyo po ulit ang ating title. 1, 2, 3, go! The risen Christ. Ang muling na buhay. Okay. Sino po ang nakapagkapinan? Ako pala? Okay. Nado ako. Sa ating aralin po, no? Isa sa pinakakilalang kwento ng pagdududa sa Biblia ay tungkol kay Tomas, na madalas tawaging doubting Thomas. Pagkatapos mamatay at muling mabuhay ng Panginoong Jesus, nagpakita siya sa kanyang mga alagad, ngunit wala roon si Tomas. Kaya nang ibinalita sa kanya ng iba na nakita nila si Jesus, hindi siya naniwala. Sinabi pa niya na hindi siya naniniwala hanggang hindi niya nakikita at nahahawakan ang sugat ng Panginoon. Ito po, no? Nakikita po ba ang mga talata? Malinaw po. Pwede niyo po bang basahin ng sabay-sabay na may puso at energy? Yan. Sige. 1, 2, 3, go. Sino mas na ginawang hambal? Pakita si Jesus. Kaya pero sinabi niya sa kanila, hindi ako maniwala hanggang hindi ko nakikita ang sugat ng pagkakawa sa mga kamay niya at hindi ko ang ito. Hindi ang sugat sa kanyang kahirap.
nagpakita ang Panginoong Jesus at naroon na si Tomas. Hindi siya pinagalitan ni Jesus. Sa halip, inigalahan siya at hinawakan ni Tomas. Pinakahawakan ng Panginoon ang kanyang sugat. Upang patunay na siya nga ang kanyang Panginoon na muli na buhay. At sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos. Mga kapatid, ang pagdududa ay normal na bahagi ng pananampalataya. Hindi ito isang bagay na dapat itago, itanggi, o labanan agad. Sa halip, ang pagdududa ay paanyaya upang mas lalong tuklasin kung ano ba talaga ang ating paniniwalaan. Kung ikaw ay nagdududa ngayon, o matagal mo nang pinagdaraanan ito, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sabihin mo sa katawan mo, hindi ka nag-iisa. Ngayong umaga po, ating hihimayin po ang mga talata na ating binasa. At ito po ang simula. Pagliban ni Tomas, ang presensya ng Panginoong Jesus. Thomas absent, the presence of the Lord Jesus. Nang nagpakita ang Panginoon, una, absent si Tomas. Nasaan kaya si Tomas? Kung titingnan niyo po, humanly speaking, marahil siya ay nagdadamdam dahil namatay ang kanyang Panginoon. Isipin po ninyo, sabi po niya, nung mabalikan po natin yung previous chapter, mamamatay tayo kasama niya. Pero ngayon, siya yung absent na unang nalaman na muling nabuhay ang Panginoon. Kahit sino naman magdadamdam kapag mayroong pangit na nangyari. Noong una nagpakita ang Panginoon, wala si Tomas. Sabi po nung isang Bible commentator na si McLaren, it explained that Thomas made a poor choice. He withdrew and isolated himself, dwelling on his thoughts alone. In doing so, he magnifies his doubts, stood his understanding of the truth, and held on to his discouragement. By separating himself from others, he missed what they received, the opportunity to see the Lord. Isang bagay ang na-miss ni Tomas. Thomas wasn't rebuked for being absent, but he still missed something important. Those who were present received a blessing that he did not experience. Na-miss niya yung pagkakataon na ma-meet niya ng una ang Panginoon. Tayo rin po, kapag tayo po, pinipili natin na sarilinin ang dinadala po natin. Sa totoo lang po, feeling po natin malayo ang Panginoon. Pero hindi. Tayo po ang nanlalamig, hindi po ang Panginoon. Kapag tayo ay lumiliban sa presensya ng Diyos, sa panalangin, sa pagsamba, at sa pakikisama sa kapwa mananampalataya, may mga bagay tayo namimiss. Totoo po ba? Iba pa rin po ang nadadala ng face-to-face na worship kaysa online. Sa totoo lang po. Nung hindi ka lang makapagsimba,
Di ba parang feeling mo may kulang, feeling mo nanghihina ka kasi hindi ka nakapag-church o hindi ka nakapag-devotion, hindi ka nakapag-pray. When you miss the opportunity na makipagbanding sa Panginoon, ito po ang mangyayari. Lumalamig ka sa Panginoon. Hindi Panginoon ang lumalayo sa iyo, ikaw ang lumalayo. Dahil pinipili mo na mag-rely sa sarili mong lakas, diskarte, pero nakalimutan mo, nandiyan ang Panginoon kasama mo palagi. Hinihintay ka, nakausapin. Tulad ng isang banding ng anak sa kanyang magulang. Kailan ka huli nakipag-usap sa Panginoon? Maliban po ngayon. Kailan ka lumapit sa Kanya? Kailan ka nag-devotion? Very good po. Meron po tayong ganito pagtitipon. Pero, kumusta naman po kapag Monday to Saturday? Magiging honest ka ngayon sa Panginoon. Lord, o nga no, nakalimutan ko na makipag-usap sa inyo. Kayo po, hindi kayo nakalimutan. Gisingin ako ngayong linggong ito. Pero nakarang araw, Lord, nakalimutan ko pala. Nandyan ko pala. Nakalimutan ko, Lord, na hindi ko dapat soluhin problema. Dapat mga imposibleng bagay, dapat inibigay ko sa iyo. Ang ending, yung aking isipan ay gulo-gulo. Alam niyo, kahit nagdududa si Tomas, hindi pa rin siya lumayo. Sa panalangin, sa pagsamba, sa pakikisama, sa kapwa mananampalataya. Yun yung kagandahan ng kapatiran eh. Minsan, nire-remind tayo, uy, mag-church ka naman, uy, nakapag-devotion ka na ba? Uy, tara, mag-Bible study tayo. Uy, nag-quiet time ka na ba? Yun ang kagandahan ng isang kapatiran. Kanyang chine-check ang kanyang kapwa Kristiyano. Tanungin mo yung katabi mo, nag-devotion ka na ba? Hindi pa po. Mamaya pa po. Safe. Kapag po meron po tayong kapwa mananampalataya nanghihina, ano po ang inyong ginagawa? Wala lang? O ipag-pray mo siya o kumustahin mo siya? Bilang brothers keeper, tungkulin po natin ang ating kapwa mananampalataya na kumustahin, ipag-pray siya. Upang sa ganun, hindi ka mahuli sa magandang balita. At ano yung magandang balita? Muling nabuhay ang ating Panginoon. Yung kapwa mananampalataya mo, alam nila yung magandang balita. Yung ating Panginoon nabuhay na. Ikaw na nagmumukpok, sinasarili ang yung kabigatan sa buhay na dapat ibigay mo sa Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon gumawa ng kanyang trabaho. At ano yun? Yung imposible. Si Tomas na tinatawag na Kamahal, isa sa mga famous line niya, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya. At mahipo ang mga ito, pati na ang sugat ng kanyang kaliliwan. Kaya naman po, sa pangalawang punto, si Tomas hindi lang nagdemanda
kailangan makita ko si Jesus. Dapat mahawakan ko din siya. Typical na na tao, to see is to believe. Thomas doubt the assurance of the Lord Jesus. Pagdududa ni Tomas ang katiyakan ng Panginoong Jesus. Sinabi ni Jesus kay Tomas, tingnan mo ang mga kamay ko, hipuin mo, pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda, niwala ka na. Sa tingin nyo kaya, nandun ang Panginoong Jesus, yung sinabi ni Tomas na, maniniwala lang ako pag makita ko si Jesus at ang kanyang sugat. Sa tingin nyo, nandun kaya siya? Wala. No? Pero, di ba nakakagulat kapag yung sinabi mo na kondisyon, hindi niya sinabi ni Jesus. Ano sabi? Hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya. At mahipo ang mga ito, pati na ang sugat ng kanyang tagiliran. Tingnan niyo po yung respond ng ating Panginoong Jesus. Sinabi ni Jesus kay Tomas, tingnan mo ang kamay ko, hipuin mo, huwag ka na magduda, liwanag. Binati niya ang kanyang mga alagad, kapayapaan ang sumainyo. Ang next na sinabi, Tomas, kulang na lang masabihin, ano yung sinasabi mo, Tomas? Pero, ang natagpuan ni Tomas nung araw na yun ay isang mapagmahal ni Jesus. Sino po sa mga Bible character ang sa tingin nyo ang nagduda? Tinanong ko rin po yun sa ating mga kabataan. Nagsabi si Gideon, si Moses, si Peter, Elijah. Doon na rin tayo kay Moses. Ang pagdududa ni Moses sa kanyang kakayahan. Sabi niya, hindi ako marunong magsalita Panginoon. O sige, yun yung kapatid mo si Aaron. Siya ang magre-represent sa iyo. Sa bawat pagdududa ng isang taga-sunan ng Panginoon, nandun yung malambing na boses ng Panginoon na nagsasabi na mas magtiwala ka pa. Ako bahala sa iyo. Hindi ba? Sinasabi po na bilang mananampalataya, the righteous shall live by faith. Di ba dapat namumuhay tayo sa ating pananampalataya? Pero dahil isa kang nagdududa, you choose na mag-rely sa sarili mong diskarte. Meron po ba pinagkaiba ng doubt at disbelief? O unbelief, sorry. Meron po bang pinagkaiba ang salitang pagdududa at kawalang pananampalataya? Meron po. Kasi pag sinabi mong nagdududa ka, nandun pa rin yung desisyon na magtitiwala ka sa Panginoon o hindi. Ang kawalan ng pananampalataya, nag-decide ka na hindi maniwala sa Panginoon. Kaya nga, yung pagdududa ay isang imbitasyon sa atin ng Panginoon na magtiwala. Na kung saan, ikaw na nagdududa, meron ka pa rin pagpili sa dulo. Mananampalataya ka sa akin o hindi? Ang sagot mo, ang magiging sagot mo sa dulo ng pagdududa ay kung gaano mo kakilala ang iyong Panginoon. Ang tanong, gaano mo kakilala ang iyong Panginoon? Sa nakaraan na iyong pinagdaanan, ang problema, kakulangan, kagutuman,
Pinabayaan ka ng Panginoon. Kung sa tingin mo na hindi natatapos ang problema, pinabayaan ka ba ng Panginoon? Sa panahon na nagdududa ka, balikan mo yung nakaraan. Nakaraang panalo mo kasama ang Panginoon. Lagi, sa dulo ng pagdududa, meron ka pa rin pagpili na gagawin. Maniwala ka sa Panginoon o hindi. Kapag nakapag-decide ka na hindi maniwala, then, nawalan ka na ng pananampalataya. Ito pa ba ko sa inyo mga minamahal? Dapat po ba palagi tayo nagdududa sa Panginoon? Ang Panginoong Jesus, pwede niya pagalitan si Tomas. Tomas, ano ba yan? 3 taon na tayo magkakasama sa ministry. Nakita mo kung paano ko binuhay si Lazarus. Nandun ka, di ba? Eh bakit nagduda ka pa sa akin? Pwede niya sabihin yun. Pero, ang natagpuan, ni Tomas ng araw na yun, isang mapagmahal, mapagpasensya ang Jesus. Assurance. Kapag nagdududa, ang gamot ay katiyakan. Kumusta ka? Sino makikipagkapwa? Kapag nagdududa ba sa atin ang isang tao, magtatapo tayo at sasabihin, "Ano ba yan? Wala kang tiwala sa akin, pare." O kaya, may mga mata sa buhay na pinanghihinaan mo. Kumusta? Tayo ba ang naging dahilan para lalong tumibay ang pananampalataya ng ating kapwa?